Sa araw ng panunumpa ni President-elect Duterte, nakipanayam ang Eastern Vista kay National Democratic Front spokesperson Fidel Agcawili hinggil sa mga development ng GPH-NDF Pistos, issue ng Pro-Sealander Rehabilitation at papel na pwedeng gampanan ng mamamayan sa pagsulong ng usapang pangkapayapaan. Magandang gabi po, Ka Fidel. Ngayong araw po, nanumpa na si President-elect Rodrigo Duterte bilang ika-16 na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nasa kapangyarihan na po siya para tugunan at ipatupad ang mga kahilingan ng mamamayan. Isa na po rito ang formal at muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng bagong administrasyon at ng mga revolusyonaryong pwersa na kinakatawan ng National Democratic Front of the Philippines. Sa ngayon po ba, nasa anong katayuan o status na ang GPH-NDF Pistos? Pagbati sa inyong lahat dyan sa Eastern Visayas, lalo na dyan sa Tacloban. Mabuti binigyan niyo ako ng pagkakataon na makaharap kayo para masagot ang inyong ilang mga katanungan. Sa kasalukuyan, ang status ng peace negotiations maganda. Optimistiko kami sa mga nangyayari. Ngayon ay katatapos lang nung preliminary talks sa Oslo sa pagitan ng NDF at saka ng GRP. Tatlo sa kanila ang pumunta doon, si Jess Dureza, si Bebot Bello at saka si Nani Braganza. Sa amin naman ay 5 kami, plus meron kaming 2 abogadong katulong, no? Ngayon, doon napagkaisahan namin na bubuksan na namin ang formal talks sa July. Sa 3rd week ng July, sa Oslo uli. At ang aming agenda sa usapan na yan ay una, ang pag-reaffirm sa basic and previously signed agreements. Pangalawa, yung tungkol sa pag-reconstitute sa JASIG. Pangatlo, tungkol sa paano i-accelerate ng peace negotiations. Pang-apat, tungkol sa mode of ceasefire na ipapatupad sakaling magkaroon ng mutually agreed upon ceasefire, no? Or indefinite ceasefire. Pang-apat, yun na, yung kanilang i-recommend na palalayain immediately para makapag-participate sa talks ang mga consultants, 21 sila, at ang mga detainees for humanitarian considerations dapat palayain tulad ng mga may sakit, mga matatanda na beyond 60 years old, yung mga long-termer, more than 10 years na in prison, mga 100 yan at saka yung mga women and yung mga mag-asawa. Kasi under international standards, hindi dapat kinukulong ang mag-asawa At least isa sa kanila dapat pinalalaya para mag-alaga ng mga bata, ng kanilang mga anak. Anyway, yan yung napagkaisahan. Kaya ngayon, naibigay na namin sa GRP ang listahan ng mga dapat palayain. Ine-expect namin na beginning today, no? O July 1, sisimulan na nila ang proseso ng pagpapalaya dyan sa consultants at saka sa mga may sakit, may karamdaman, may matagal lang nakakulong, at saka mga matatanda na. No? Anyway, yun ang kasalukuyang kalagayan. Doon sa pag-uusap namin ni Bebot Bello, nung ako'y nasa Davao kahapon, nung 28 pala, nabanggit na niya na ang aasikaso para sa pagpapalaya ng mga detainees na aming hinihingi ay si Nani Braganza. Kaya ngayon ay sinusubukan ko siyang tawagan para malaman kung ano na ang plano at kung paano kami makatulong. Paano makatulong yung Joint Secretariat sa planong yan. No? Bali yun ang kasalukuyan na status. Hindi yan tulad ng panahon ni Aquino na talagang walang movement at saka talagang pinilit nila na wasakin ang mga agreements na pirmahan na, no?
itong Duterte administration ay kaagad sinabi nilang irerespeto nila ang mga agreements na napagkaisahan at napirmahan noong panahon ni President Fidel Ramos. No? Yan ang bali status ng peace negotiations. Ano po ang naging exchanges so far sa bahagi ni President Duterte at ng National Democratic Front para isulong ang isang tiyak na pag-uusap ng dalawang kampo sa balangkas ng magaganap na formal peace talks? Actually, mutual lang nangyaring pagtugon eh. Simula noong tumakbo si President Duterte, meron ng siyang mga sinasabi ng mga kanyang gagawin kung siya'y mananalo, at ito naman ay tinugunan kaagad ng NDF. Kaya nung a few days before na magkaroon ng eleksyon ay nagkaroon ng Skype na pag-uusap si Professor Sison at saka si President Duterte, at doon meron silang mga napagkaisahan. Kaya nang manalo kaagad si President Duterte, ako ay nagpunta sa kanya sa Davao para iharap yung aming kahilingan na masimulan na agad ang pag-uusap. Tumugon naman kaagad siya at kanyang sinabi na ipapadala niya ang kanyang mga emissaries. At yun nga nangyari. Nagpunta yung tatlo niyang emissaries sa Oslo at doon kami nagkaroon ng pag-uusap. Ngayon, yung bawat makikita naman natin na si President Duterte ay tumutupad sa kanyang mga sinasabi, tulad ng nagmungkahi siya na magbigay ng 4 na posisyon sa executive department sa mga miyembro daw ng revolutionary movement. Subalit ang naging tugon namin doon ay kaming mga nasa underground o nandiyan sa panel ay hindi muna pwedeng tumanggap ng posisyon. Pero kami ay handang mag-recommend ng mga progresibo, pro-people na mga personahe at may kapasidad na mag-perform ng kanilang duties at may integridad. At yun na nga, tinanggap naman niya nominate namin si Judy Taguiwalo para sa DSWD, si Kapaeng Mariano para sa DAR, si Joel Maglunsod bilang USEC na DOLE, kasi inappoint na niya kaagad si Bebot bilang secretary ng labor. Kami naman wala namang objection kay Secretary Bello bilang DOLE, kaya okay, hindi na namin inoppose, kundi sinabi na lang namin na eto, inihahapag naman namin si Joel Maglunsod bilang USEC. Meron din pong i-appoint siya mula sa hanay ng progresibong sa NAPSI, yung bang Anti-Poverty Commission, kaya lang hindi pa ho niya na-announce. Kaya yan ang mga responses, mutual responses, pagharap. Ano po bang inyong paglilinaw sa pagkakaiba ni President Duterte at ni former President Noynoy Aquino hinggil sa kanilang posisyon sa peace talks? Paano niyo po isasalarawan ang mas magandang relasyon ni Duterte sa kilusang kaliwa at maging sa NDF mismo? Malaga ang mga pagkakaiba. Alam niyo, si President Duterte may mahabang karanasan ng pakikipag-ugnayan sa revolutionary movement doon sa Mindanao, no? Matagal na yan. Since 1986 pa, meron na siyang nakikipag-ugnayan doon. Pangalawa, sa mismong pagtindig niya at pagposisyon sa mga issues na mahalaga tulad ng salumad, tulad ng sa extrajudicial killings ng mga aktivista, tulad pag-aaresto sa mga aktivista, tulad ng sa contractualization, dyan sa pensyon, etc. No? Kita mong progresibo ang kanyang nagiging paninindigan. Kaya yun ay parang nagpaluwag para sa NTF sa pakikitungo sa kanya. Sinabi pa niya na siya ay leftist. Alam naman natin, pag sinabi ng isang taong siya ay leftist, siya ay makamanggagawa at saka makamahirap.
sinabi rin niya na siya ay sosyalista. Sa mga doon, isang naniniwala siya sa pagkakapantay-pantay ng mga tao at sa social justice. So, yan ang mga bagay na kinonsider ng NDF at nagpakita na si President Duterte ay kakaiba sa mga dating mga pangulo na meron din siyang political will at meron din naman political will ang NDF na magkaroon ng maituloy ang usapang pagkapayapaan at magkaroon ng maisagawa ang mga agreements on social and economic reforms, political and constitutional reforms, at saka yung sa cessation of hostilities and disposition of forces. So, yun ang tatlong items ng agenda na natitira na lamang. So, makikita mo malaki ang pagkakaiba na ni President Duterte sa mga nakaraang Pangulo, lalo na kay Gloria Arroyo at saka dito kay Pinoy. No? Si President Fidel Ramos ay naging bukas din. Kaya nga sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nagkaroon ng 12 agreements na pinirmahan sa pagitan ng NDF at saka ng GRP. Sa panahon naman ni Estrada ay inapprove niya ang Karil, Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law. Meron siyang order dyan to approve it and sign it. Kaya meron din siya nagawa kahit na afterwards nag-declare siya ng all-out war, no? Laban sa Kilusan, no? Pero si President Gloria Arroyo sa simula ay maganda, subalit afterwards ay nagkaroon na ng Oplan Bantay Laya 1 and 2. At si Pinoy talagang walang kausad-usad. Talagang ang kanilang naging patakaran ay subuin at pasukuin ang revolutionary movement, no? Wasakin ang mga agreements na napirmahan noong panahon ni Fidel Ramos at saka ni Estrada, magkulong at wag magpalaya. Alam niyo ba sa panahon ni Pinoy, may 3 political prisoners na namatay sa loob ng kanyang bilangguan. Isang malaking kasalanan yan, no? Kung hindi nila kayang magbilanggo, dapat magpalaya sila. O bigyan nila ng sapat na medical attention. Pero sa ilalim ni Aquino, talagang walang puso yan. Kaya yan ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng ni President Duterte sa isang panig at saka nila GMA at saka ni Aquino. Noong mga nakaraang linggo, lumalabas po ang mga negatibong pahayag ukol sa takbo sa kahinat na ng GPH-NDF peace talks mula sa tinawag niyong spoilers, katulad ni former National Security Advisor Norberto Gonzales. Ano po ang pahayag niyo dito? Ano na nga, sa tingin namin ay hindi mawawala ng mga spoilers, no? Na siyang gustong wasakin o i-prevent ang pagkakaisa ng bayan at saka pagkakaroon ng peace negotiations, no? Ang pangunahin ng spoiler dyan ang masasabi natin ang US imperialism, no? Wala pang ang 3 linggong nagkakaroon ng mga inulit na naman nila yung kanilang terrorist listing, laban sa NPA, sa CPP at saka kay Professor Sison. Yun may epekto yan talaga sa balak na mapauwi si Professor Sison o kaya magkaroon ng pakikipag-usap sa amin, no? Buti na lang itong mga Norwegians ay hindi sila pumapaloob doon sa ginagawang pagte-terrorist list ng US, no? At saka ng European Union. Ang sinasabi nila kami magsusubscribe dyan. Yan ay that will prevent us from talking with revolutionary groups, no? Kasi lahat ng revolutionary groups nilalagay nila sa terrorist listing, no? Kaya yan, ang number 1 ay ang US. Dito sa atin US imperialism, dito naman sa atin merong mga elemento sa militar, civilian, tulad ni Norberto Gonzales, na mga talagang sagat-saring antikomunista na wala na atang
ah, ikinabuhay, kundi ang labanan ang nakikita nilang so-called evils ng komunismo. Alam mo, ang pag-iisip ni Norberto Gonzales ay simula ay parang nakaano na lang, nakalublob na lang dun sa panahon ng Cold War. Hindi na siya igpaw-igpaw dun. Hindi niya nakita yung mga iba't iba pang mga developments. Kaya, dapat natin bantayan. No? Diyan natin din masusukat ang determinasyon ng Duterte administration na makipagkaisa o magkaroon ng mga agreements tungkol sa usapang pangkapayapaan. No? Kasi, kung maalala nyo, si Cory Aquino, nung simula, open siya. Pinalaya pa nga niya, General Amnesty, sina Joma, sina Dante, sina Boy Morales, sina Ed de la Torre, lahat yan, pinalaya niya under a General Amnesty. Pero, nung after a while, nang siya sinundot-sundot na ng militar, yung una yung God Save the Queen, no? Noong November 1987, nung dinukot si Calando Olalia at saka yung kanyang driver, at saka tapos may demand sila na dapat alisin ni Cory sa kanyang kabinete yung mga sinatawag nilang lefties tulad ni Bobit Sanchez, Joker Arroyo, Teddy Boy Locsin, Rene Saguisa, ganyan. Wala, natigatig na siya at inunshit na niya yung so-called sword of war at nagkaroon na nga ng bakbakan. Ito ay bago immediately after nangyari yung Mindiola Massacre, no? Sa noong 1987. Spoilers, at doon natin makikita ang political will, determination ng Rodrigo ni President Duterte. Mukhang lumabo ang possibility na makauwi si Professor Sison dahil dyan sa announcement na yan ng US, no? Kasi maraming magiging sagabal, no? Una, kinakailangan para makauwi siya, kinakailangan i-assure ang kanyang safety. At sa ilang mga bagay, hindi makakaya ng gobyerno o pamahalaan ni Rodrigo Duterte na mabigyan siya ng safety. Halimbawa, kung nakasakay siya sa aeroplano at dadaan sa mga bansang pwedeng i-interdict ng US yung kanyang sasakyang aeroplano, ipababa, kunin si Joma at dalhin sa Guantanamo Bay, dun sa kanilang preso diyan sa Cuba, no? Kung yan hindi malayong posibilidad kasi kung maalala natin, kung si President Evo Morales mismo nakuha ng US na interdict yung kanyang eroplano nang siya ay nagbiyahe mula Britain pauwi sa Ecuador, pinababa sa Italy sa suspicion na dala ni Evo Morales si Assange, no? Yung bang nag-seek ng asylum sa embassy ng Bolivia, no? So, doon mo makikita ang kakayanan ng US. Pwede nilang gamitin ng Interpol sa bagay na yan, no? Katulad ng ginawa nila diyan sa kay Evo Morales, no? So yan ang isang problema. Isa pang malaking problema ay mismo namang si President Duterte ay alam niya na hindi niya makakayang habang buhay na bigyan ng proteksyon si Joma dito sa Pilipinas. Kaya okay lang sa kanya na umuwi at saka umalis uli. Pero kung papayagan niyang umalis uli at papayagan talaga naman dapat niyang payagan, saan naman pupunta si Joma? Kasi the moment na umalis siya ng Holland at pumunta ng Pilipinas, mawawala na yung protection niya as a refugee under Article 3 of the European Convention, no? Kaya bago siya umalis dapat ng Holanda, malinaw na bibigyan siya ng
return visum ng Holland para makabalik doon. Total, nandoon kasi ang asawa niya at nandoon din ang dalawang anak niya. Kaya dapat bigyan siya ng return visum. Sa mga tweet, ang posibilidad ng pagpunta ni Jose Maria Sison pabalik din sa Pilipinas ay pwedeng mangyari kung magkakaroon ng mga diplomatic moves ang gobyernong Pilipinas at ang Norwegian government para matiyak na merong safety at saka matiyak na makakabalik si Professor Sison sa Holanda after 2 weeks or 1 month. Hinggil po sa armadong pakikibaka bilang forma ng pakikibaka ng revolusyonaryong kilusan sa pamumuno ng Communist Party of the Philippines o CPP, paano po sa tingin ninyo maka-impluwensya ang kasalukuyang estilo at pamumuno ni Duterte bilang isang leader na nauna nang nagpakilala bilang isang leftist rin? Paano po ba nito nauhugis ang kasalukuyang giyera sibil sa pagitan ng gobyerno at ng mga revolusyonaryong pwersa sa pamumuno ng CPP? Totoong umiigting, lalo na sa panahon ni Aquino, umigting. Sa panahon ni Gloria Arroyo, umigting ang mga labanan sa pagitan ng armadong puwersa ng dalawang nagtutunggaling parang estado na rin. No? Ganito, pwede namang pag may ceasefire na sa pagitan ng NDF, NDF at saka ng gobyerno ng Duterte, ay pwedeng yung bagong hukbong bayan ay patuloy sa kanyang isinasagawang pag-oorganisa sa masa, pag-i-implement ng agrarian revolution, pag-oorganisa at pagte-training. At pwedeng idagdag pa riyan na tulungan natin ang pamahalaan ni Rodrigo Duterte na habulin ang mga drug lords at syndicates. Panagutin sila sa ginagawa nilang paghahasik ng lagim sa mga kabataan, sa pagbebenta ng droga sa ating mga kabataan. Maraming buhay na silang nasira dahil dyan, no? Ng mga kabataan. Yun ang isa, at pwede ring tulungan natin ang pamahalaan ni Duterte na habulin ng mga corrupt at plunderers dyan sa gobyerno. No? Kaya hindi mawawala ng maaring gawin ang New People's Army kahit na may ceasefire sa pagitan ng NDF at saka ng ng gobyerno ni Duterte. So, halimbawa, yung statement ni Santiago Salas, tama lamang habulin yung mga drug lords. Kung talagang may ebidensya, kasi alam mo, talagang galit na galit si President Duterte sa mga drug lords at saka lalo na sa mga drug pushers. Hanggang ngayon ayaw niya talagang tanggapin na nang sinabi ng NPA na palalayain yung major na nahuli dito dyan sa Campos de la Valle. Pero nahuli na na merong shabu, no? At saka yung kanyang police station ang dami dating shabu. Ibig sabihin, isang distribution point, no? Ng paghasik ng shabu. Ayaw niya tanggapin. Kayo na ang bahala dyan. So, kung hahabulin natin yung mga drug lords dyan sa Eastern Visayas, ay matutuwa pa o makakatulong natin ang pamahalang Duterte sa bagay na yan. Bakit kailangang makibahagi ng mamamayan sa GPH-NDF peace talks? Anong pwedeng maging forma ng pakikibahagi ang maaaring papilan ng mamamayan sa Eastern Visayas sa usapang pangkapayapaan? Mahalaga ang usapang pangkapayapaan. Kasi ito ang kung halimbawa magkakaroon ng agreement on social and economic reforms, social, economic, and political reforms, then yung makakamit dyan sa isa sa katuparang reforma ay hindi lamang sa Manila o sa Mindanao, kundi sa buong pati Eastern Visayas. Halimbawa, magkaroon ng agreement tungkol dyan sa mina, pagtiyak na yung mga ating mineral resources ay tayo mismo ang magdi-develop
at hindi yan ilalabas sa bansa, malaking tulong yan sa Eastern, lalo na sa Samar, kasi maraming mga minahan dyan, di ba? Na ang mga produkto ay inilalabas na lamang kusa, magkaroon ng agreement tungkol sa logging, mga ganyan, no? Malaki may tutulong yan. So, maraming mga yun ang makahalagahan ng peace negotiations. Pag nagkaroon ng pagkakaisa sa mga economic and social concerns, pati people sa Eastern Visayas ay makikinabang. Halimbawa, yung magkaroon ng patakaran na free education, free healthcare, free housing, lahat ng Pilipino makikinabang dyan, no? Taas ng sweldo, siyempre makikinabang lahat, no? O magkaroon ng tunay na reforma sa lupa, makikinabang yung mga magsasaka sa Eastern Visayas, lalo na yung mga nasa coconut plantation, diba? Sa kasalukuyang yugto ng peace talks, magiging bahagi ba sa pag-uusap ang isyu ng rehabilitasyon at rekonstruksyon sa mga komunidad na apektado ng Yolanda? Makakasama yon sa usapang pagkapayapaan, in general terms, no, kung paano magre-respond dapat ang gobyerno pagdating sa mga kalamidad, no? Pero sa ngayon pa lang, sa tingin ko, sa pamamagitan ng DSWD, yung nakaupo ngayon dyan, si Judy Tagiwalo, ay meron na kayong makakamit ang mga Yolanda victims dyan, no? Para may isagawa ang DSWD para sa kanila, hindi tulad ng ginawa nitong dating DSWD Secretary, yan si Tinky Suliman, na talagang timikis ata kayo. Yung pera na ibinigay para sa inyo, hindi na alam kung saan napunta. Tapos yung mga goods, nabulok na at ibinaon, no? Lahat yan, kailangan niyang pananagutan, no? At saka ngayon, pwedeng malinaw na ma-rehabilitate ang mga pamilya na nasa lanta ng panahong Yolanda sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mahusay na response o services ng DSWD ngayon, no? Sa ilalim ni Judy Tagiwalo. Sa mga lugar na nasalanta ng malaking kalamidad katulad ng Yolanda sa Kabisayaan, sinasabing malaki pa rin po ang pangangailangan na ayuda. May mga malaking non-government organizations na kalakan po ay kumukuha ng pondo mula sa mga bansa katulad ng US sa pamamagitan halimbawa ng USAID. Ayon sa mga people's organizations sa Eastern Visayas, naging pabango ng US ang ginawa nila pagkatapos ng Yolanda at naging dahilan para bigyang katwiran ang mga kasunduan katulad ng EDCA. May komento po ba kayo hinggil sa ganitong hakbang ng US at ng ilang malalaking NGO hinggil sa post-Yolanda rehab? Kailangan talagang maging mulat ang mga naniniwala sa tunay na pagbabago sa pamamagitan ng pambansang demokrasya, no? Pagpapatupad sa pambansang kasarinlan at paglaya sa feudalismo, na kailangan maging vigilant sa ganyang klaseng mga agencies ng foreign governments at saka sa mga NGOs, no, na nagpapanggap na sila ay tutulong daw, subalit ang karamihan ng pondo ay nagagamit para sa kanilang mga empleyado. Bumibili ng mga gagandang kotse para daw kunyari mabilis nilang ma-track, mabilis na ma-deliver sa mga biktima, pero sila rin ang gumagamit. Tapos nagtataas ang mga sweldo ng mga empleyado nila ng mga NGOs na yan, no? Kaya kinakailangan talagang maging matiyag, pag-aralan ng mabuti yan, kumuha ng mga datos, iharap sa bayan sa pamamagitan ng press at ipakita na kung anong ginagawa ng mga yan para i-subvert ang pambansang soberenya, no, ng Pilipinas. Talagang kailangan nating bantayan yan, lalo na ngayon nga napapasok si Presidente Duterte. Pag siya ay talagang tumindig para sa pambansang kasarinlan, no? Ay tiyak na ay i-undermine siya ng mga, lalo na nga ng US imperialism, tulad ng ginawa nila kay Hugo Chavez at ngayon ginagawa nila kay Maduro. At
tulad ng ginawa nila sa Brazil, kay Rousseff, no, na hindi wala namang ginawang korupsyon. Yung mga pumalit sa kanya ang talagang korap at may mga kaso sa korte, pero siya yung pinalilitaw na korap para lang alisin siya kasi naninindigan nga siya para sa pambansang soberenya. Kaya yan, kailangan talagang bantayan at totoo ang sinasabi nyo, yung mga yan ay pumapasok, ginagamit ng mga ganitong kalamidad para makapasok, manghimasok sa mga sa ating lipunan at sa pambansang at supilin ng ating pambansang kalayaan. Sa kabuuan po, ano po ang mensahe nyo para sa mga mamamayan ng Eastern Visayas? Ang akin pong hihilingin sa mga kababayan natin dyan sa Eastern Visayas ay sana po ay tumulong kayo na ilaban ang muling pag-resume at patuloy na pag-uusap ng gobyernong Duterte at ng NDF para magkaroon ng mga agreements on social and economic reforms, on political and constitutional reforms, on end of hostilities and disposition of forces, para magkaroon ng isang pamahalaan sa ating bansa na sinasabi nating a government of national unity, peace, and development. Sana po ay tulungan nyo ang NDF sa paglaban nito na mapalaya lahat ng mga bilanggong politikal, maisakatuparan ang mga hinihiling na national and democratic aspirations ng Filipino people, no? Para magkaroon tayo ng isang bansang malaya, makatarungan, independyente, at makamamayan. Yan po ang aming kahilingan. Maraming salamat po. Maraming ding salamat sa inyo.